Hi, hello po sa inyong lahat. Isang pagpalang araw ho sa inyo. Welcome ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin yun hong dating aking na-vlog tungkol ho sa lalawigan ng Batangas. Lalong-lalo na ho yung usapin sa pagka-gobernador ho. So, natapos na po o matatapos na po ang term ng nakaupong governor na si Mandanas o Hermelando Mandanas at kailangan magluklok ng panibagong gobernador ho ang lalawigan ng Batangas at ang una hong nagpakilala talaga at umikot ho sa lalawigan ng Batangas ay itong si Vice Mayor J. Manalo Ilagan ng Mataas na Kahoy. So yan ho ang unang nakilala ho na nag-ikot-ikot at napabalitang tatakbong gobernador. Siya po ang kasalukuyang Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas po, itong si J. Manalo Ilagan. So yan po ay siguro mga 2 taon na nagpapakilala sa mga tao at nagsasabi nga na may intensyon siya lumaban sa pagkagobernador. So yan po, si J. Manalo Ilagan. So ang sumunod pong nagpakilala dyan ay ito namang si Mike Rivera ho, ang dating mayor ho ng Padre Garcia, Batangas. So ito ho yung pangalawang nagparamdam, nagpakilala at halos yung mga signage ay merong mukha niya na nagpapahiwatig na siya itatakbo ho na bilang gobernador. At bukod ho sa pagiging mayor, siya ho ang isang party list congressman din po itong si Mike Rivera na talagang umikot at nagpahiwatig ng intensyon ng sinasabi niya yung bagong Batangas. So yun po, itong si Mike Rivera. So yan po, so pangalawa na po yan sa lalaban sa gobernador. At ang pangatlo po na nagpahiwatig ay itong si Walter Osaeta. Ayan. So nagparamdam po yan na siya ay may intensyong lumaban sa pagkagobernador at ang pagkakalam ko ito ay isang taga San Jose, Batangas. At yan ho ang isa sa mga nag-file ho ng Certificate of Candidacy para ho sa posisyon ng pagka-gobernador. At subalit sa aking pagre-research ay nakita ko na noong 2019 ay meron pala itong kaso o nakasuhan ito ng kidnap for ransom. So yun po, hindi ko lang alam kung ano na nangyari doon. So yun, may nakita lang tayong mugshot niya at sabi nga sa balita ay siya ay matagal nang pinaghahanap sa lugar ng Calabarzon. Yun pong si Walter Osaeta. So hindi po tayo naninira dito. Binanggit lang po natin at ni-research at nakita nga po natin na may ganitong pangyayari ho. Itong tungkol kay Walter Osaeta. Ayun po. So 3 na po yon, si J. Manalo Ilagan, Mike Rivera, Walter Osaeta at ang huli po na nagpahiwatig ng pagtakbo sa pagkagobernador ay itong kilala at popular na artista na si Vilma Santos Recto na naging gobernador na rin ng Batangas sa mga nakalipas na taon at ngayon ay muli siyang nagbabalik at lahat ay nagulat sa kanyang muling pagbalik at ang kanyang vice-gobernador ay ang kanyang anak na si Luis Manzano. So yun po, 4 po ang maglalaban-laban sa posisyon ng pagkagobernador sa lalawigan ho ng Batangas. At ang isa pa ho sanang lalaban dyan ay itong si Vice Governor Mark Libiste. Subalit nung malaman niya, yun nga sa kanyang pahayag na tatakbo nga itong si Vilma Santos Recto, asawa ni Ralph Recto na kasalukuyang finance
sekretary ng ating kasalukuyang administrasyon sa pamumuno po ni Bongbong Marcos ay ito nga pong asawa ni Ralph Recto na si Vilma Santos Recto ay nung malaman nga po nakakandidato to ay nag-back out po si Vice Governor Mark Libiste. So ang pagkakaalam natin kay Mark Libiste, siya ay lalaban ng congressman ho sa 3rd District ng Batangas at siya ay nagpaubaya na lamang dito kay former Governor Vilma Santos Recto. So yan po ang nangyaring pagpapile po ng mga COC. So lumalabas po ang talagang kilalang-kilala. Natatakbo ay itong si J. Manalo Ilagan, Mike Rivera, Walter Osoeta at saka po si Vilma Santos Recto. At maliban ho dyan, siguro may mga iba pang nag-file ng mga ibang hindi kilalang personalidad na intensyong lumaban may intensyong lumaban sa pagkagobernador ho ng Batangas. So yan ho ang mga nangyaring kaganapan itong nakalipas ho na October 1 to 8. Yun ho mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy para po sa posisyon ng gobernador ho dito sa lalawigan ng Batangas. At yan ho ay May 2025 ho yung eleksyon na yan. So maaga ho ang filing ng certificate. At dahil ho yan ay titignan pa ng COMELEC kung sino po ang official na kandidato talaga. At yan ho ay sasalain ng COMELEC kaya maaga ho ang pag-file ng Certificate of Candidacy. So abangan ho natin ang matinding bakbakan ho ng pagkagobernador sa lalawigan ng Batangas. So hindi ho natin malalaman kung sino ang magtatagumpay dyan dahil hindi natin alam kung muli bang ibabalik o itong dating gobernador na si Vilma Santos Recto o may mga bago silang gustong ihalal. Bukod dyan, ito nga si Mike Rivera at si J. Manalo Ilagan. So yun ho yung mas pabibigat na kalaban ni Vilma Santos Recto. Maliban ho dito kay Walter Osoeta na sa aking tingin ay hindi masyado pang kilala. At medyo may hirapan siguro. Pero ang alam natin at sa aking opinion, ang pinakamalakas na magiging makakalaban ni Vilma Santos Recto dyan ay itong si Mike Rivera at si J. Manalo Ilagan. So yan ho, abangan natin ang labanan ho ng pagkagobernador dyan ho sa lalawigan ng Batangas. So hanggang dito na lang muna po ang ating vlog at ibinahagi lang ho natin ang mga kaganapang nangyari sa pag-file po ng Certificate of Candidacy sa lalawigan ho ng Batangas. Ang lahat ho ng lalaban o intensyong maging governor ho ng Batangas. So, ang ihahabol ko lang po, yung si Governor Mandanas pala ay nag-file, alam ko, ng pagka-vice gobernador, pero hindi natin alam kung kanino siya nakapanig na gobernador o candidate. Hindi natin alam kung kay Mike Rivera o kaya kay J. Manalo Ilagan. So yan ho ang ating aabangan ng mga labanan ho dito ho sa lalawigan ng Batangas. So isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat and God bless po.